Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral. Mga masisigasig na magulang at tasagbaybay ng mga bata, malugod namin kayong inaanyayahan sa Tiradpas Network, DepEd Candon City, Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Richelle P. Gakutan, ang iyong guro sa episode ng ating aralin sa Araling Panlipunan, ika-7 baitang. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay pinamagatang Sinaunang Kabiasnan ng Asya, ang Sumer, Indus at Siam. Ihanda mo na ang iyong kwaderno at ballpen at magsimula na tayo. Para sa ating most essential learning competency, napaghahambing ang mga sinaunang kabiasnan sa Asya, ang Sumer, Indus at China. Para naman sa ating layunin ngayong araw, ikaw ay inaasahang una, nasusuri at nailalarawan ang sinaunang kabiasnan, ang Sumer, Indus at Siam, sa pagbuo at pag-unlad ng pamayanaan noong sinaunang panahon. Ikalawa, natutukoy ang mga kontribusyon o ambag ng mga sinaunang kabiasnan. At ikatlo, napapahalagahan ang mga ambag ng bawat kabiasnan na nakatulong sa pag-unlad nito at maging sa kasalukuyang panahon. Narito naman ang mga gaway na tanong. Una, paano umusbong, umunlad at bumagsak ang pamayanan ng bawat kabiasnan? Ikalawa, ano-ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng bawat kabiasnan? Paghambingin ang mga ito. Ano-ano ang mga ambag ng bawat kabiasnan na nakatulong sa kanilang kabuhayan at pag-unlad? Subukin nating pagnilayan ang gabay na tanong sa pamamagitan ng ating talakayan. Handa na ba kayo sa ating aralin? Ngunit, bago tayo pupunta sa panibagong aralin, atin munang balikan ang mga napag-aralan ninyo ng nakaraan. Noong nakaraang aralin na iyong natutunan ang tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Asya at daigdig, at ang yugto ng pamumuhay ng mga unang Asyano. Napakahalagang mapag-aralan natin ang mga bagay na nagpapatunay kung ano ang ating pinagmulan. At ito ay pinatunayan ng isang kwento na ang pinagmulan ng tao ay nagsimula sa teorya ng ebolusyon. Gayon din ang yugto ng pag-unlad ng pamumuhay ng mga unang tao na nagsimula sa panahon ng lumang bato hanggang sa panahon ng metal, na kung saan ang mga bagay na ito ay nananatili at ginagamit pa rin natin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, bigyan pansin muna natin ang salitang kabiasnan. Anong kabiasnan? Tama! Ang kabiasnan ay isang terminolohiya ng mga Pilipino sa higit na mataas na antas ng pamumuhay. Batay ito sa salitang ugat na bihasa, na ang kahulugan ay eksperto o magaling. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ano-ano kaya ang mga kabiasnan ang umusbong sa Asya? Bago natin simulan ang ating aralin, subukin muna natin ang gawain. Para sa ating panuto, basahin mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang tama kung tama ang inilalahad ng pangungusap at mali kung hindi wasto ang inilalahad ng pangungusap. Para sa ating unang katanungan, Sumerian ang tawag sa mga sinaunang taong nagmula sa China. Magaling! Ito ay tama. Para sa ating ikalawang tanong, ang kabiasnang Indus ay kabiasnang umusbong sa lambak malapit sa ilog Indus. Mahusay! Ito ay tama. Ikatlong tanong, ang Mesopotamia ang tinawag na cradle of civilization.
Tama! Magaling! Para sa ating kaapat na katanungan, ang mga sinaunang kabias ng Asyano ay walang mahalagang ambag sa kasaysayan ng Asya at ng buong mundo. Magaling! Ito ay mali. Para sa ating ikalimang tanong, ang mga kabiasnan ay nagsimulang umusbong sa mga lugar na malapit sa mga bundok. Magaling! Mali ang sagot. Nasagot mo ba ang mga hininging kasagutan sa iyo? Naging madali ba ang iyong pagtukoy sa mga kasagutang hinihingi ng bawat katanungan? Kung gayon, ikaw ay may pauna ng kaalaman tungkol sa aralin na iyong pag-aaralan. Halina at simulan na natin. Sa mga sinaunang kabias ng umunlad sa iba't ibang panig ng daigdig, tatlo ang umusbong sa Asya. Ang pagkakatatag ng lungsod ng Sumer sa Mesopotamia, Indus sa Pakistan at India, Siang sa China, ay nagpapatunay ng kakayahan ng mga Asyano na makapagtaguyod ng mahusay at natatanging kabiasnan. Ang kabias ng Sumer, ang Mesopotamia, ang kinilala bilang cradle of civilization. Dahil dito, umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Matatagpuan ng Mesopotamia sa gitnang silangan ng tinatawag na Fertile Crescent o tinatawag ngayong Iraq. Isang arko ng matabang lupa na naging tagpuan ng iba't ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulf hanggang sa dalampasigan ng Mediterranean Sea. Sa lugar na ito, matatagpuan ang ilog ng Tigris at Euphrates, kung saan umusbong ang kabiasnan. Noong panahong Nilitiko, naitatag ang ilang pamayanan sa labas ng rehiyon ng Mesopotamia, tulad ng Jericho sa Israel at Catalhuyuk at Kasilar sa Anatolia, kung saan sa kasalukuyan ito ang Turkey. Napawang mga pamayanang agrikultural. Nagkaroon ng malawakang pagtatanim ng trigo at barley sa mga lugar na ito at pinaniniwalaan din na natuto silang mangaso at mag-alaga ng mga hayop. Subalit, hindi rin nagtagal ang mga naturang pamayanan dahil sa salat ang kapaligiran upang mapunan ang mga pangangailangan ng mga pamayanan na ito. Tanging ang kasagutan sa mga suliranin na ito ng pamayanan ay ang matabang lupa ng Tigris at Euphrates, kung saan umusbong ang kabias ng Sumer, na itinuturing na pinakamakatanda at pinakaunang kabiasnan sa daigdig. Dito nagsimula ang pag-usbong ng iba't ibang lungsod tulad ng Ur, Uruk, Erido, Lagash, Nippur at Kish. Dahil sa kanilang pinagsanib na kakayahan at paniniwala sa mga Diyos, ay naitatag ang templo na tinatawag na Ziggurat, ang pinakamalaking gusali sa Sumer. Pinamunuan ng mga haring-pari ang mga lungsod na dito hindi lamang leader spiritual at politikal. Sila ay kumakatawan bilang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Kaya't nagiging kontrolado ng mga Diyos-Diyosan ang pamumuhay ng tao. Sa usaping pamumuhay naman ay may kanya-kanyang espesyalisasyon ang mga Sumerian na naging hudyat ng pag-uuri-uri ng tao sa lipunan. Mataas ang tingin sa mga punong hari. Kasunod nito ang mga mangangalakal, artisan at ang mga scribe. At sa huli, ang mga magsasaka at alipin. Natuklasan ang sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform, kung saan ay naitala ng mga scribe sa mga clay tablet ang mga mahahalagang pangyayaring naganap.
Nagkaroon din ng pagunlad sa kanilang sining at naitala ang mahalagang tradisyon at epiko tulad ng epiko ng Gilgamesh na katibayan ng kanilang kabiasnan. Naimbento rin ang teknolohiya sa pagsasaka tulad ng araro at mga kariton na may gulong. At natuklasan din ang paggawa ng mga palayok at paggamit ng perang pilak. Natuklasan din ang paggamit ng lunar calendar at ang decimal system. Ito ay mga patunay na nagkaroon ng pag-unlad ang kabiasnang Sumer. Subalit, sa kabila ng kanilang kaunlaran na ito, hindi naiwasan na may mga grupo na nainggit sa natamo nilang pag-unlad. Dahilan upang sakupin ang kanilang lupain na nakapagpabagsak sa kanilang kabiasnan. Naiintindihan ba ang ating talakayan sa kabiasnang Sumer? Ang susunod na tatalakayin natin ay ang kabiasnang Indus. Sa Timog Asya, makikita ang lambak ng ilog ng Indus at Ganges, tulad din ng ilog Tigris at Euphrates, na umaapaw din taong-taon. Ang dahilan ng pagkakatunaw ng yelo sa Himalayas na nag-iiwan ng banlik na nagpapataba sa lupaing agrikultural nito. Bago pa man umunlad ang kabiasnang ito, ay may mga pamayanang naitatag noong panahong Neolitiko. Ito ay ang pamayanang Murga, 3,500 na nasa kanluran ng ilog Indus. Masasabing sedentaryo at agrikultural ang pamumuhay ng tao dito, batay sa mga nahukay na ebidensya, at may dalawang importanteng lungsod ang humusbong dito. Ang lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro. Paano ilarawan ang mga lungsod na ito? Planado at organisado ang mga lungsod na ito na ipinapakita sa mga lansangang nakadisenyo kwadrado o ang tinatawag nating grid pattern. At pare-pareho ang sukat ng bloke ng kabahayan. Patunay ito na magaling sa matematika ang mga manirahan dito. May isa o higit pa ang banyo o palikuran na nakakonekta sa sentralisadong sistema ng tubo at imbornal sa ilalim ng lupa. Pinalagay na ang mga Dravidian ang bumuo ng kabihasnang Indus. Sila ay sumasamba ng mga hayop at puno. Pinamunuan ang kabihasnang ito ng mga naghaharing uri sa lipunan, tulad ng mga haring pari. Dahil sa salat sa mga punong kahoy at metal, pagsasaka ang ikinabubuhay ng mga tao dito. Natuto rin silang makipagkalakalan sa mga karatig lungsod. Pinaniniwalaan na ang mga mangangalakal na ito ang unang walang sinumang eksperto ang makapagpapaliwanag nito. Kaya, nagkaroon ng pagkukulang sa kaalaman tungo sa kabihasnang Indus. May mga artifact na nahukay dito, tulad ng mga laruan at alahas na palamuti, at mga palayok na nagpapakita ng kanilang kasanayan sa paggawa ng mga bagay na ito. Naging mahiwaga ang paglaho ng kabihasnang Indus noong 1750 BCE. Ayon sa mga scholar, maaaring nagkaroon ng mga kalamidad na naganap o di kaya'y pagsakop sa lugar na pinaniniwalaang Aryan. Walang matibay na ebidensyang ipinakita sa mga paliwanag na ito sa paglipas ng panahon. Ang kabihasnang ito ay unti-unting nawaglit sa alaala at nawala sa kasaysayan. Naintindihan ba ang ating aralin? Upang higit nating maunawaan ang ating aralin, sagutin ang mga gawain. Basahin ang mga katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Handa na ba kayo?
Okay, para sa unang bilang, ano ang pinakamahalagang kontribusyon ng Sumerian sa kabias ng pandaigdig? Para sa letter A, sistema ng pagsulat na tinatawag na cuneiform. Para sa letrang B, ang pagtuklas ng pottery wheel. Para sa letrang C, mga seda at porselana. At letrang D, pagkakatuklas ng paggamit ng pictogram. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Para sa ating ikalawang katanungan, ano ang tawag sa sistema ng pagsusulat sa kabias ng Indus? Letter A, cuneiform. Letter B, pictogram. Letter C, calligraphy. O letter D, clay tablet. Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Para sa ating ikatlong katanungan, paano magkakatulad ang kabias ng Sumer at Indus? Letter A, umusbong sa lambak ilog. Letter B, iisa ang sistema ng pagsusulat. Letter C, pare-pareho ang imbensyon. O letter D, iisa ang kanilang Diyos o Diyosa na sinasamba. Napakahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. Para sa ating pang-apat na katanungan, alin sa mga sumusunod ang pinakatanyag na mga lungsod sa kabias ng Indus? Sa letter A, Tigris at Euphrates. B, Harappa at Mohenjo-daro. Letter C, Huanghe at Yangtze. Letter D, Indus at Ganges. Napakagaling! Ang sagot ay letrang B. Para sa ating panghuling katanungan, sila ang dalubhasa sa pagsusulat ng cuneiform. Letter A, ang mga Sumerian ba? Letter B, scribe. Letter C, mga Indians. O letter D, ang mga Aryans. Mahusay! Ang letra ng tamang sagot ay B. Binabati ko kayo sa matagumpay na pagsasakatuparan sa ating gawain. Ito'y palatandaan lamang na kayo ay nakinig ng mabuti at sana'y ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Ating ipagpapatuloy ang ating aralin sa susunod na linggo. Muli, ako si Teacher Rochelle. Hanggang sa susunod na episode, paalam!